Yan, isang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ito na ang Season 3 ating Henasil. Ito yung only hen sa batch 4 na mayroong 5 daliri sa paa at black meat. Ito naman yung rooster mula sa batch 3. 5 daliri sa paa, mabalahibong paa, pero at napaka-gentle mga kataktika. Ito naman yung ating henasil. Ito yung yan. Ito yung batch. Kasi ang original nito, yung hen is black. And then yung rooster, white. Ang hen, yun yung crossbreed. Product na ng heritage, crossbreed sa native. And then ang rooster is yung white na silky rooster natin. So, ang naging product niya, ito, mix ang kulay, ang kanyang palong, nakuha niya doon sa rooster, yung flower horn. Yan. And then, yung forma niya. Yan. Kahawig siya nung rooster natin. White nga lang ang kanyang kaliskis. Yan. White din yung yan. White siya, pero kita nyo, yung balat niya, ano na rin, mix. Yan. And, ang daliri niya sa paa, mga kataktika, ito. Meron din siyang 5 daliri sa paa. Ayan. So, nakuha niya malaking percentage ng ating hen crossbreed kasi medyo malaki na siya. And, nakuha niya bloodline ng rooster na silky dahil doon sa karakteristik na 5 daliri sa paa, yung palong, at mabalahibong paa. So, ito yung henasil natin ng batch 3. Ito iniwan natin. Ayan. Ayan natin. Ito naman yung partner niya, mga kataktika. So, ito, ang karakteristik naman niya, ayan, may pagka-black na siya, yung balat niya. Ayan, black. And, yung kanyang, ito, ayan, kuha yan sa silky. And then, mga daliri sa paa, ganun din mga kataktika, 5 din. Ito naman yung batch 4 natin. Ito na, isa lang to na hen sa batch 4. Yan. Ganun din, no? May mga balahibo rin sa paa. So, i-crossbreed natin doon sa batch 3 natin. Yung henasil na cookies and cream. Then, ito yung magiging hen natin, mga kataktika. Yung ating panibagong panimula sa ating pag-aalaga ng manok. Inout na natin yung marami. Nagtira lang tayo nito. 2 pares. Pure at saka yung henasil. Yan. So, advantage itong ating henasil, mga kataktika. Yan dito mga kataktika, makalipas ang ilang araw na pinagsama natin yung ating rooster ng batch 3 at hen ng batch 4 na black meat. Yan. Meron na silang yan, egg. O mga kataktika, tama. Meron ng egg yung ating cross hen na seal. Dahil ang malusog na mga alagang manok ay nakadepende sa ating mga binibigay na pagkain, mga kataktika. At ito nga ay hiniwalay na natin yung rooster sa hen. Ayan, nasa kabilang na siya, side na siya. Dito mga kataktika, nagbigay ng 12 eggs yung ating hen na henasil at makalipas ang 21 days, yan, nag-hatch na siya at nagbigay na siya ng mga malulusog at makukulay na mga sisiw, mga kataktika. At iba-iba na ang itsura, may kahawig ng hen, may kahawig ng rooster, meron namang kahawig nilang dalawa. Meron namang kahawig ng mga bloodline na pinagmula nila, mga kataktika.
Dito mga kataktika, day old na ang ating batch 5. At kita nyo naman, ayan mga bilog na sisiw ang liliksi. At ayan, nagbibigay na tayo ng pagkain at inumin sa kanila para lumakas ang kanilang pangangatawan. Ito, weeks old na to mga kataktika. At kailangan na nila ng extra space dahil kailangan na nilang maka-exercise. Kaya nilipat na natin sila ng kanilang bagong bahay, mga kataktika. Yan, upang tuloy-tuloy ang paglaki ng ating batch 5 na mga sisiw mula sa produkto ng batch 3 and batch 4. Yan, tignan natin kung anong magiging outcome, appearance ng ating batch 5. Yan mga kataktika. So yan yung rooster natin nasa kabilang side. Yan. O eto na sila. Nandito na sa kanilang bagong bahay at kita nyo. Ang liliksi mga kataktika. Ang ganda ng kanilang mga katawan. So mga kataktika, eto. Nag-i-inline breed tayo ngayon para makapagpalabas ulit ng mga magagandang kalidad ng ating hen asil. So ito yung rooster ng batch 3 at ito naman yung mga pullets na future hen na coming from batch 5. O mga kataktika, ang gaganda ng itsura niyan at maaamo. Dito mga kataktika, nag-decide tayo na i-inline breed ang ating batch 5 mga pullets and future hen sa ating batch 3 na rooster. Tingnan natin kung ano pa makita nating improvements dito sa ating mga alagang manok. Yan. Kung may lalabas na mas malaki pa, yung appearance nila, makapalang balahibo. O eto naman, inbreed ulit. Batch 4 ng hen, batch 5 naman na rooster. So dito mga kataktika, parehas black meat ito mga kataktika. Etong hen ng batch 4 at etong rooster ng batch 5. Kahawig ito ng rooster ng batch 3 pero ang kaibahan, yan, black meat siya mga kataktika. Hindi nga lang ganong kakapal ang balahibo sa paa, pero black meat. Kaya pinag-inline breed natin ito, makakuha pa tayo ng mas magandang linyada. Ito mga kataktika, may 5 egg na ito. Yan. So titignan natin kung ano ulit ang magiging magandang outcome ng ating inline breed batch 5 rooster and batch 4 hen. At dito naman mga kataktika, another inline breed dun sa ating batch 5 na dalawang pullets soon to become hen at saka yung ating rooster na silky. Ito mga kataktika, meron na rin siyang 5 egg today dito sa yan combination na ito mga kataktika. Yan mga kataktika, muli ito yung batch 5, batch 3, batch 5, batch 4. Yan, pareha siya na black meat. Yabangan ang linyada niyan. Yan mga kataktika, malaking rooster, parehas black meat. Hopefully magandang maging bloodline outcome nito mga kataktika. At ito, ang advantage niyan, nakapagbigay siya ng magandang kalidad ng mga sisiw. O yan, yung ating mga linyada ngayon mga kataktika. At ito naman yung ating batch 6. Produkto ng ating batch 3 na rooster at batch 4 na hen asil hen na black meat. Yan. Ito yung sinundan ng ating paitlog na hen ngayon. Ito yung mga anak niya. At kakaiba rin ang mga itsura. Yan, may mga lumalabas na ring black meat. Etong isa, magandang appearance. Pala silky, pero yellow ang paa. Ito naman, ang ganda ng forma. May lumabas ding kulay white ngayon. O yan, muli mga kataktika, ito ang naging produkto ng inline breed batch 3 and batch 4. And then,
nagkaroon din ng inline breed, batch 3, batch 4. Yun yung batch 6 natin mga kataktika. Yan, so ito titignan natin kasi more on na upgrade na ang ating Helasil ngayon. So ito na yung susundan natin. 50% dito mga kataktika ay future hen. So don't forget to like, share, and subscribe.